Tulad ni DPWH Secretary Vince Dizon, pumalag din si Senator Risa Ontiveros sa pahayag ni Curly Discaya sa usapin ng restitution. May payo at panawagan din ang senadora sa mag-asawang kontratista. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo. Tapos kailangan pa nating mag-sorry sa hold-upper. Halos mahulog daw sa silya si Senator Risa Ontiveros nang marinig mula kay flood control figure Curly Discaya na parang nanakawan daw sila. Kasunod yan ng usaping restitution o pagsoli ng pera bago sila ma-admit sa Witness Protection Program. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Para kay Ontiveros, dapat nang tigilan ni Discaya ang paligoy-ligoy na pagsagot sa mga tanong ng Blue Ribbon. Detained ngayon si Discaya sa Senado dahil sa hindi pag-cooperate sa committee. Dito pa lang sa Blue Ribbon, hindi siya nagpapakita ng good faith, which as I understand is one of the requirements ng DOJ para mag-consider ng applicant sa Witness Protection Program. Inuudyok ni Ontiveros na isumite na ng Discaya couple ang list of projects ng kanilang mga kumpanya mula 2016 hanggang 2022. Kasama na rin daw dapat ang ledger o pruwebang nakipagtransaksyon sila sa mga politiko kaugnay ng mga proyekto. Una na itong iniutos ng Blue Ribbon na ipakita ng mga Discaya pero hindi pa ito naisa sa publiko sa ngayon. Dahilan nila, hindi raw sila halos pinapapasok sa City Hall para kumuha ng mga dokumento dahil revoke na raw ang permit ng kanilang negosyo. By the way, may credible source kami na hindi yan totoong nangyari. Sa halip na sabihin nilang wala na silang employees, kaya't hindi na ma-recover yung records. Come on. Nananatili raw na missing piece ang ledger ng mga Discaya na dapat ay pag-usapan sa pagdinig. Si Discaya rin ang itinurong contractor umano na iniuugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez. Lumitaw kasi ang dalawang whistleblower para ilantad na siya ang nagsabi sa kanilang si Romualdez ang bagong owner ng 30 Tamarind Street sa South Forbes Park, ang parehong address na sinabi ni Congressman Zaldico kung saan nakapag-deliver daw siya ng pera para kay Romualdez. Maaari raw dumalo si Romualdez sa susunod na pagdinig para bigyang linaw ito. I think yung testimony nila adds at the very least interesting elements. Maaring madiskubreng importanteng elements ito ng buong kwento na sino-sino ang may ugnayan sa isa't isa. Suhestyon ni Ontiveros, isabpina na rin ang kasalukuyang owner ng 30 Tamarind Street. Lumalabas sa Senate Blue Ribbon hearings na ang nakapag-acquire ng house and lot sa 30 Tamarind Street sa South Forbes Park ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation. Major stockholder nito si Jose Paras, ang fraternity brother ni Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. So far, satisfied daw si Ontiveros sa naging Blue Ribbon hearing nitong Lunes sa kabila ng mga komentong nakakabitin daw ito. Anya, pwede naman daw kasing i-follow up na lang iba pang mga katanungan sa mga flood control figure na present, gaya ni na businessman Maynard Ngu at dating DepEd Undersecretary Tregev Olivar na parehong itinangging may kaugnayan sila sa pagtanggap ng kickback sa ngalan ng mga politiko. Sa ngayon, wala pang opisyal na petsa kung kailan ang susunod na Blue Ribbon hearing. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.